Papalag mo na lang Kailangan mo i-commit. Yung Zaman Force, hindi mo naman pwede i-move yung Zaman Force eh. Tama naman. Kung ma-Zaman Force player mo, idol kita. Di ba? Nalilipat yung ano, no? Oo, di ba? Nalilipat yung cross. Pero kasi, yun yung ginagawa ni Rafaela. Kapag ka nagkaroon ng hard engage or hard start ng fight doon sa side ng RSG El Ganador, lahat sila magbaback out lang doon sa area na yun and they can pick their fight or even possibly take another turret dahil wala ng ultimates dito yung side ng RSG El Ganador. Ang thing is, mabilis nga silang makakaalis, then mabilis silang makaka-re-engage. Diba? Because of the mobility. Now, nakita natin si James Punks how he plays onto this Joy. Yung backlane talaga yung target niya. And kaya ako nasabi ko din na sobrang bold move ng Novaria. Kasi kahit gaano ka pa kalayo, aabutin ka ng isang Joy ni James Punks eh. Pero today hindi ganun kaganda ang track record ng isang Novaria. Lalong-lalo na natatakot ako dyan na meron isang Joy. And alam naman natin na ang isang Joy kapag ka nadikitan, mga 3 voltahe lang ata yan eh. Yung Novaria. Oh, 3 pulso lang. 3 pulso lang yan. Baka tumumba na yan eh. Ay, tinan mo yung ginawa ni Soren Tupac dito Immediately starting yung purple buff ni Nija bago pa man siya matapos dun sa orange buff. So it amplified yung bilis ng pag-farm ng Fredrin. And this is a roam masha, by the way, for Soren Tupac on a little ignition and a sprint. So alam mo na ang gagawin nito ay manggulo. At talaga huli niya dito si James Punks. Although James Punks naman dito, napaka smooth sailing din ang kanya magiging farm. Kaya din hindi siya kinukulit ni Soren Tupac dito kasi alam niya kahit mag-commit dyan, kalmutin yan, mag-dash back and forth lang yan. Aalis lang yan in a much safer place at babalik din yan with allies na mismo. Man with a million moves nga yan eh. Oo, one man with a million strategies. Maraming galaw sa buhay yan eh. Man with a million tactics, man with a million moves. Di man with a million na lang siya. Oo. Man with a million. Kasi Man lahat with a na million, oo. And si Robin, on the other hand, parang sinusubukan niya kahit paano i-bait dito si Hito eh. Pero Hito, having the presence of mind na wag mo nang pumasok, although kaya niya naman talaga i-clear yun, di ba? Mabilis naman talaga ang clear wave ng Beatrix. Lalo na kapag may ultimate na. Diba? Pwede niyang i-alay yung ultimate niya pang clear lang ng minions eh. Kasi meron pa naman siyang 3 baril eh. Now, Turtle Cam, nakita natin, nag-spawn na ang ating objective, the first neutral objective na nandyan sa may mapa natin. Who will contest this? Sila KK. This is actually Barat's roam. And Rafaela Med. At ito na, ang dami na natin pwesto na nakikita si Barat. Si Barat ang pinaka-flexible na pwede mong gawing hero ngayon. Pwede mo gawing roam, pwede mo gawing mid, pwede mo gawing XP, pwede mo gawing jungle. Kulang na lang gold lane. Ang dami mong ginawa. Wow, Oy, pero James napakagandang huli. Nakuha pa nila si Nija. James Punks with a retry, tapos kunin pa yung buhay ng Fredrin. Naku po, mukhang delikado. Ang RSG ELG, Soren Tupac, sumalo ng onting damage. Pero 3 yung buhay niyan eh. Isang nga lang nabawas eh. At Robin, on the other side, talaga nag-aanap na siya dito. Try siya mag-clear. Ito yung maganda para sa side ng RELG. Na kahit papano, kahit nataken sila ng isang death doon, hindi tumitigil or mas na-accelerate pa yung pag-farm ni Robin. Medyo ang delikado lang for Roam Barats ay pag naubusan ka ng pag-i-stackan eh. Kasi automatically yung mga green camp, kiniklear yan ng mga jungle. Pag dumating sa point na nakalbo yung jungle, yung walang ka green camp, walang mga buff, wala kang pag-i-stackan. Mapipilitan ka na magpakita dun sa lane para lang magpalaki ng Barats, pero may final slash dun. Si Kekedat na ang laki ng hitbox, alone, binigyan pa ng Novaria ultimate, edi mas malaki na lalo, nahawi siya dun. At si James Punks, nakikita natin, gusto niya sana gumaw doon sa may Harris, pero hindi niya na tinuloy. Binato niya na lang yung kila Nija at kahit paano nabawasan ng unti-unti. Nakikita naman natin na hindi pa talaga enough para mabawasan ng significant dito si Fredrin. Pero kasi Fredrin yan eh. Oo. Kailangan para respetuhin ng Fredrin. May kulat pa rin yan at pag naabot ka ng appraiser's rat, baka bigla kang magulat. Diba? Kailangan mo pa rin iwasan muna yung mga team fights, lalo na wala na yung crowd control immunity ng Joy kapag hindi perfect.
yung beats habang nagdadash. So, baka ikaw yung madali ng chain CC. Ito yung sinasabi natin, Kekadot on the Barats, maliit. Wala siyang stock ngayon dahil wala siyang maistakan kanina. Kailangan niyang i-fill up na naman yung bar na yan. At lalabas na dito yung ating pangalawang turtle dito sa laban na ito. Kamunti ka na si KK Dot doon, siya yung binibigyan. Pero Onyx is in charge of this Lord position. Tignan natin kung may contest ba. Well, may contest, yes. Pero maaagaw ba? Nandito ba yung retribution na makukuha? And James Banks pa rin ang magsisecure nun. Hindi pa tapos Soren Tupac on the back lane. Mapapunish ng X-Borg ni Der. At si Kekadot, naghahanap pa rin ng target. Nandyan yung smart missiles. Pero hindi na enough yun eh. Roam Barats pa din to. Hindi to tulad ng jungle Barats na mabilis mag-scale. But Hito, trumabaho dun sa bottom lane, getting a turret. Clearly, the lead is going to the hands of Onyx. Napakagandang start para kay Hito. Naka-ano na siya eh. Naka-2 Legion Sword na siya eh. Kumbaga parang ano eh. Ang gusto niya na dito agad, Blade of Despair na. Oo, Board of Directors, BOD na. Oo, wag na natin patagalin to. Gusto natin ng damage, Gusto nyo may ma-burst, eto na yung bibuhin ko. Wala nang paligoy-ligoy. Kanina ba, mas mababa yung yung KDA ko, tsaka participation. Ito, yung participation ko kasi dito, nagtatrabaho. Kinuha ko na yung Torre sa baba at ngayon, nag-gravitate na yung ikot ng Onyx Arsenals din papunta kay Hito dahil alam nila na wait lang, parang 5 minutes na. Yung power spike ng isang Joy, medyo hindi niya nakuha ng early. So, mamaya pa yan. Diba? Ngayon, kay Hito muna tayo mag-focus. Ngayon sila James Banks. Moving across the map. Sinusubukan nilang palakihin pa yung lead nila by a significant margin. At sila Hito naman, nung nakuha niya yung kanyang torre sa baba, gusto pa nila ituloy. Ang grabe yung damage output na ginagawa dito ni Der. And yung pagsabog niya ay hindi katama kay Robin. Kaso Pero lang, Ninja coming in. Ang ganda talaga ng Rafaela sa ganito. Na-engagean ka na, nakatakbo pa. Huli na sana si Der, kaso wala eh. Nadali. Napabilis. Nakatakbo ngayon yung X-Board. Still a failed gank for RELG, but for Onyx Arsenals, di pa sila tapos. Hindi nila iniwan si Hito. Pachepi-chepi lang dun sa Torre. Diba? Ito yung naging adjustment ng Onyx Arsenals eh. Kung hindi makasama sa atin si Hito kasi lagi siya nadadalawan before, ngayon tayo sa kanya. There. James Banks. Nagkasama-sama na sila. They know na kailangan nila bigyan pa ng onting oras si Hito. At yun, they're still buying time without forgetting his own farm. Habang nangyayari lahat yun, merong contest na nagaganap dito. It's KK Dot and Der, mga dating idol sa MPLPH. At Welcome! Burst mula kay James Banks. Sakto ang damage to get even that turtle. Soren Tupac on the Masha has been punished once again. 2-man down for RELG. At hindi pa tapos ang Onyx Arsenals getting this third on the mid lane. Pati yung invade sa purple buff ni Ninja. Look at there with the zone. 80 ang target. Mismong nobody at hindi tatama yung Redders pati but Joey with the flicker getting that kill. At nakikita naman, Hito. Trabaho lang, walang persona lang, walang flicker na magaganap. Alam, kumbaga parang ano lang yan eh. Tamang baril-baril lang. Tamang try to take lang yung turret para kumain pa paano mawalan agad ng espasyo sa mapa dito yung side ng RELG. And this is how you take down someone. This is how you turn or deny someone of the goal na dapat sa kanya. 8 minutes into the match, 6.3k ang kalamangan, Josie Riggs. Parang ways to deny yung gold is that overwhelm sa gold lead nyo. Diba? Para ma-deny mo sa kalaban, hindi mo basta i-freeze lang. Ang ginagawa ng Onyx Arsenals, kinukuha nila lahat ng pwede nilang kunin. Even onto the jungle camp. Imagine, afraid rin na kinuhanan mo ng mga green. Diba? Hindi mo binibigyan ng espasyo maka-farm. Hindi rin niya mabigyan tuloy ng espasyo. Itong si Robin. A 0-0-0 Harith na masasabi ko lamang sana siya sa Beatrix. Diba sa tapatan? Pero ngayon pinapakita ni Hito. Ito yung something new. Ito na yung pagbabago. Yung crisis na kinakaharap namin where we need to put an end at mukhang ito na yung simula nun. It looks like lahat ng mga teams talaga naghanda, nag-isip, nagnilay-nilay noong last week. At ngayon nagsisimula tayo, they have the strategies, they have the winning formulas.
Kailangan na lang nila dito is to execute it properly. And I like what you mentioned, proper execution. And for so far, for 9 minutes ng laban, we are seeing that on Onyx Arsenals, di ba? James Punks, alam niya na wala yung power spike niya nung early, hindi mo na siya nagpakita. Avoiding casualty, giving the ball to Hito and the rest of the gang for Onyx Arsenals, yung sistema, unti-unting nabubuo. But Robin, makakanakaw ng isang Torres sa top lane. Current item builds for these teams. Yung Genius Wand, yung Holy Crystal, na mayroon din si James Punks, the James Punks Special. Pero talaga yun eh, wala ibang kinukuha to. Yan lang eh. Kumbaga parang pinipilit niya talaga sa the early game dahil sabihin na natin, nakakalamang din siya eh. Wala din makapili sa kanya. So this is a good investment at the early stages dahil pagdating ng 12 minutes, kung magtuloy-tuloy yung pressure nyo, yung Lord, mapupunta ulit sa inyo yan eh. Exactly the point. And ang gustong kunin ng Onyx Arsenals dito, with this Lord, will be the outer thirds on the mid and on the top lane. At yun na nga yung plano. Hito and Chovy is there. Tumalabas na parang naka-double roam ang Onyx Arsenals with Kekedot on the Barats and yung favor na meron si Chovy. Ayan na nga't basag na yung Torres sa taas. Isusunod yung gitna. Hindi pa dumarating yung Lord kaya baka pwede pang makakuha ng inhibitor turret. Isa, dalawa, tatlo ang bilang pero mukhang babawasan na to ng side ng Onyx Arsenals. May flicker na hindi tatama ng Pinatoro Roswell pero Sorin tupak sa likod. Si James Fox ang target niya. Kekedot has been punished. Masyadong malalim yata doon. There, mapapagamit ng Last Insanity para makatakas sa sitwasyon and that's just it. Hindi nakakuha ng inhibitor turret ang Onyx Arsenals. Grabe, malaking play sana yung nagawa doon but a bit too late doon sa pwestuhan. Kung mas maaga nagawa, possible na may nahahatak pang isa. Naka-pick off pa ng isa pero it was a nice try coming out from KK Dot kasi nga hindi mo din naman matutulak to hanggat may may Novaria, may Harry. Kailangan talaga tapusin mo sila. Kailangan maubos. Sorry tupak. Thunderclap kay James Punks. Ininta lang yung sakit. Tapos inunog-sunog. Kaya makukuha niya yung buhay ni Soren Tupac doon. -1 ang RELG. Wala pa namang next objective. Pwede pang gumawa ng play. Nandyan yung Astral Echo na ilalapag ng isang Novaria ni Ares. Tatama. Pero mukhang siya pa din. Siya nga ang nakasecure ng purple buff na yon. At ngayon, napipilitan na yung mga members ng side ng RSG El Ganador ang kanilang mga pinto papasok ng base. At alam mo ngayon, for Onyx side, this is the slow but steady push eh. Hindi naman nila kailangan magmadali. Baka kumbaga, kung naubusan tayo minion, baklan tayo ng onte, paulit-ulit lang natin. At sabihin ng mga tao, bakit ganun? Ba't nila ipupush ng ganun? Hindi nagka-gold yan. Hinahati-hati na kasi yan eh. Isipin mo 5 kayo, nandyan, naghati-hati kayo. Kaysa lumalabas yung gold laner nyo, si Robin kumukuha ng gold doon. Mind you guys, this is a double scaling lineup ng RELG. This is a Harith and a Novaria. So parang for Onyx, okay lang na hindi nila i-freeze yung lane eh. Okay lang na pinipressure nila, okay lang na nagbibigay sila ng minion waves kasi dalawa naman yung naghahati. And even, sumasama pa si Allen dun sa hati na yun kasi kailangan din niya ng items to sustain right now. Not enough yung isang burst ng crowd control eh. Kailangan tumagal ka dun sa gitna. And for a Fredrin to be efficient enough, kailangan may kasama siya doon. But this time, hindi makasama yung Masha kasi ang gagawin niya, mang zone din sa likod eh. And Chovy, James Punks, andito sila. They're not committing on to that Lord. Alam nila na anytime pwede talaga silang mapasok dito. Alam mo, nakikita natin si Alien ay ang dami ng Fredrin na bigla-bigla na nakakahuli ng 4 dito sa area na to. Lalo na may ulti dito. May ulti. Sa likod, si Hito ang magiging target ni Soren Tupac at ni Allen. Tama lang din naman at makukuha niya yung buhay pero makukuha din si Soren Tupac. Low on HP ang Lord, 13k to 12k. Andyan yung Last Insanity para kay Nija, Immortality Pop. Nandyan pa yung missile pabalik kaya wala ng jungler ang RELG. Nakuha niyo man si Hito pero kami nakadalawa. At yung Lord mukhang amin na hirangan pa yung Astral Recall na ibabato ni Ares. Kaya naman kuha na ng Onyx ang Lord. Gustong-gusto dito ng mga members ng side ng Onyx na bumababad yung side ng RELG sa mga laban. Kung isipin, onting overextend lang eh.
bilang darating si Der, iikot. And nakikita naman natin yung performance si Der dito. He's been doing his job greatly. 6-0-2. 6-0-2 agad. Hindi mahawakan, hindi mapatay na X-Borg. Imagine, may Piraga Armor, may Immortality, at kapag binabaran mo, ikaw pa yung masasaktan. Naka-ano din siya eh. Naka-War Axe din siya in a Brute Force Breastplate, the deadliest combo item for an X-Borg to be effective. At ngayon, another chance for Onyx to take down the base of RELG. Papasok, kumatok sa may bandang baba, bukas na nga ang pintuan, but James Pangs dashing in. Naghahanap ng pwede bang dashan na isa pa, pero mukhang Torre lang din muna. At wala nagmamadali masyado. 15 minutes into the game. At nakikita mo naman dito si Der, talaga sumabog na siya agad. Allen will be the next target. Third turret will go down. Makes down another turret. At Pwede pa. OT, nagmamark siya dito yung mga members ng side ng Onyx Sorry, Arsenals. And Soren Tupac trying to fight. May dura na nangyari sa may likod. Sakto naman, di ba si Robit, Ija? no way, sir. Hindi ka makakatakas. Naku, hindi na At ito na makakadepensa. ang pagbasag ng Torre. And this is your win.